syempre, bago tayo mag-proceed sa ating paggawa ng bibingka, ay kailangan ay ipipreme muna natin yung mga toppings na gagamitin natin. At isa na rito yung itlog na maalat. At ang ating next toppings, ito ay magtutunaw tayo dito ng butter. Konti lang, mga siguro 1/4 cup. At suwete, mga 1.5 tablespoon. Tunawin lang ito at dapat magkulay yung ating atsuwete powder. Atsuwete seeds dito. Ayan. Then, ito ay isa-set aside na muna natin. Next, ito naman. Sa isang bowl, kasamahin ko yung dalawang medium size to large size ng itlog. 1/4 teaspoon ng asin. Haluin natin ito hanggang sa mag-change yung kulay ng ating itlog at magkaroon ito ng bula-bula. Yan. Next, maglalagay ako dito ng 1/2 cup plus 2 tablespoon ng white sugar. Ito yung katamtaman na tamis lang. Again, haluin natin. 1/2 cup water. 2 tablespoon ng melted butter, unsalted. 3/4 cup coconut milk or coconut cream. At ang ating ube halaya. Ito nga pala ay homemade. Ang daming beses na natin ito nagawa dito sa Ang Sarap Grabe at sa Mommy Shirley page. I-search na lang. Again, haluin natin. So, kayo nakita yung may mga buo-buo yan. Don't worry, mamaya ay madudurog din naman yan. Next, ating 3/4 cup na all-purpose flour. 1/2 cup na ating rice flour. Ating 1 tablespoon ng baking powder. Again, haluin natin ito. Siyempre, yung kulay ng ating flavor ng ube ngayon ay masyado siyang dull. At papalikin naman yan dagdagan ng food color or ube essence. Guys, huwag yung masyadong tatapangan yung kulay ha, kasi pag ito ay naluluto, ay mas nagiging dark pa yung kulay nito. Tamtaman lang. Again, meron itong buo-buo, i-stir naman natin yan. So ito guys, ay ipagpapahingan ko muna ng mga at least 15 minutes. At habang tayo nag-iintay, syempre, ay magka-prepare ako natin mga gagamitin. So ito nga pala, meron ako ditong cast iron. At ito ay may sukat na 9 inches in diameter or 23 centimeter. Syempre, ang bibika hindi kompleto kapag talagang walang dahon ng saging. So ito ay nalinis ko na, pero hindi ko na ito napasadahan sa apoy. Ay, maglalagay lang tayo dito ng doble-doble, guys, ha. Ayan. Yan. Kung may kasya pating gilid-gilid, ay kailangan natin ito i-press ng bahagya. Ilalagay na natin dito yung ating bibingka butter. Okay, so lahat yan. Walang matitira. This time, ay lulutuin lang natin to over to the lowest heat. Yung pinaka-lowest heat, meaning yung pinakamalapit sa off section ng ating stove. Tatakpan natin ito. At ito kailangan natin takpan. Then, ng pinakabutas ng ating lid or cover, kung meron kayo nito. Okay, so after 30 minutes, ay talaga namang hindi pa luto yung ating bibingka. Medyo wiggly pa siya. Ayan. At dito na tayo maglalagay ng ating hiniwang itlog na maalat. Okay, ngayon ay tatakpan natin ito ulit. At maghintay lang tayo na maluto. Ito ay walang time. So, keep an eye to the bibingka. Tignan natin after few minutes. Ayan, okay na pala. At ang ating next application dito ay maglalagay tayo dito ng asukal.
So dito guys, kung wala kayong torch, ay skip nyo na lang yung pinaka-asukal. Pero okay na din naman kung lalagyan nyo ito ng asukal kahit hindi nyo ito tutustahin. So yan, kailangan lang natin ito i-caramelize yung pinaka-ibabaw natin. Ating last but not the least, yung ating butter na merong atsuete powder. Ay! And now is done, our bibingka sa kawali. No bake. Yes. Tara na guys, kain po tayo. Pero bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, anong flavor ang ating bibingka na ginawa ngayon? Siyempre, ang inyong sagot sa comment section. Ay. Mainit-init pa, kanina ko pa to tinanggal sa apoy, pero kasi ang gamit natin cast iron, kaya patuloy pa rin yung init ng ating cast iron. Grabe, oh. Kain po tayo. Paskong-pasko na talaga. Grabe. Ang sarap. Yung kaya nag-special na pagkakagawa natin. Hindi ko talaga tinamisan yung ating pinaka-cake na ating bibingka. Kasi alam ko na magiging resulta kapag nilagyan natin ito ng asukal sa ibabaw, ay magiging sobrang tamis na. Kaya naman talagang I'll make it sure na talagang lahat balance. Paskong-pasko na. Sabi ito may tsaa or kape na walang asukal, yung talagang black coffee lang. So ayan po guys, Merry Christmas, advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!